Dear Mamiyo, tawagin mo na lamang akong Celine. Isa akong college student ngayon, pero ang ibabahagi ko ay ang aking karanasan noong ako'y nasa junior high school pa lamang sa isang pampublikong paaralan dito sa Quezon City. Shifting kami sa aming school dahil sa dami naming mag-aaral. Kaming nasa grade 10 ay nasa afternoon shift. Isang hapon ng Biyernes pagkatapos ng aming MAPI subject, nagtungo kami sa CR sa 4th floor dahil puno na ang comfort room sa 3rd floor ng ganong oras. Karamihan kasi ng mga estudyante ay naka-break o recess time o dili kaya naman ay katatapos lamang ng physical activities. Kasama ko noon ang kaibigan kong si Aliyah nang umakyat kami sa 4th floor. Tahimik na tahimik doon dahil wala namang gumagamit ng AVR, maging ng science laboratories at ng computer laboratories. Hoy, mga bata! Bakit andito kayo sa 4th floor? Bawal kayo dito. Isasara ko na to. Sorry po, kuya. Ihing-ihi na po kasi kami. Punong-puno po kasi sa baba. Pasensya na po. Oo nga po, kuya. Pwede po bang payagan nyo na po kami ng best friend kung mag-CR dito? Bilisan nyo. Bilisan nyo, ha? Malapit nang gumabi. Salamat po, kuya. Thank you po. Nagmamadali kaming magtungo sa CR. At dahil maliwanag pa naman, di na namin binuksan ang ilaw doon. Pumesto ako sa cubicle malapit sa pinto, samantalang si Aliyah naman ay sa katabing cubicle. Mamiyo, habang umiihi kami ng aking best friend, nakarinig ako ng humahagulhol. Hindi ko mawari kung saan ito nanggagaling. Kaya't, Aliyah, may tao ba sa loob? Siguro. May umiiyak eh. Pagkatapos naming gumamit ng CR, naghintay kami ng ilang sandali upang makausap ang babaeng umiiyak. Pero ilang minuto na ang lumilipas, wala pa ring lumalabas sa CR. Kaya't inisa-isa naming buksan ang 3 pang cubicle. Pero wala kaming nakita ni isa man doon. Nagmamadali kaming bumaba ni Aliyah at nagtungo sa pinakamalapit na hagdan upang kami ay makabalik sa aming classroom. Namumudla si Aliyah ng mga sandaling iyon. Samantalang ako naman, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Inawasan naming pag-usapan ni Aliyah ang insidenteng iyon. Hanggang isang araw, may mga grupo ng estudyanteng nag-collapse habang sila ay uma-attend ng seminar sa AVR. Ayon sa ibang estudyante, galing daw sila sa CR bago mag-collapse.
Nagkaroon ako ng chance na makausap ang isa sa kanila upang alamin ang dahilan ng kanilang pagkulaps, Mami Yo. Ayon sa kanya, nakadinig din daw sila ng umiiyak sa CR. At di kalaunan, may babaeng lumabas dito na nakaputi. Pero sabi nila, di raw ito umaapak sa lupa. Mabilis na kumalat sa eskwelahan ang nasabing estudyante, Mami Yo. Kaya't nagdesisyon ang pamunuan na magdaos ng isang Holy Mass at bindisyonan ang bawat silid ng paaralan, ganun din ang bawat comfort room nito. Patuloy lumipas ang mga araw, Mami Yo. Paminsan-minsan, may mga naririnig pa rin kaming kwento tungkol sa comfort room. March 2018, nalalapit na ang aming moving out ceremony. Sa dami naming mag-aaral sa grade 10, inaabot kami ng gabi sa eskwelahan at nagagamit namin ang hagdan ng 4th floor. Kapag pumipila kami habang hinihintay ang aming section upang tawagin patungo sa stage. Sa huling araw ng practice, isang babae ang nakita ko sa isang room malapit sa hagdan. Pero nakapagtataka, nakaangat siya sa lupa. Mami Yo, ako lamang ang nakapansin sa babaeng ito kasi walang nag-react isa man sa aking mga katabi. Pero alam ko, hindi ako namamalikmata ng mga sandaling iyon. Kitang-kita ko ang babae sa lagusan ng salamin. Grabe ang kilabot ko noon, Mami Yo. Kaya't nagmamadali akong bumaba at hindi ko na narinig pa ang sinasabi ng aking mga kamag-aral. Nakiusap ako sa aking advisor upang tawagan ang aking mga magulang at sunduin ako sa paaralan. Mami Yo, pag-uwi namin sa bahay, ibinahagi ko sa kanila ang aking nakita. Noong una, ayaw maniwala ng papa ko. Marahil daw, ako'y namalikmata lamang. Pero hindi ito ipinagwalang bahala ng aking mama. Kaya siya ay naghanap ng isang psychic medium. Makalipas ang aming moving up ceremony, nakipag-ugnayan ng aming pamilya sa pamunuan ng paaralan at ibinigay ang huling habilin ng babaeng aking nakita malapit sa comfort room. Siya ay si Samantha. Ayon sa psychic, isang 4th-year student si Samantha nang siya ay bawian ng buhay dahil sa aksidente nang siya ipapasok sa paaralan. 20 taon na ang nakalilipas. Ang tanging hiling ni Samantha ay makuha ang kanyang diploma at maipagkaloob sa kanyang mga magulang. Sa ngayon, Mami Yo, tahimik na raw sa paaralang aking pinagtapusan. Pero kapag sumasagi sa isip ko ang karanasan ko kay Samantha, hindi ko pa rin maiwasang makadama
ng hilakbot. Mamiyo, hanggang dito na lamang ang aking kwento. At umaasa ako na ito ay babasahin mo o itatampok mo sa iyong YouTube channel. Maraming salamat. Gumagalang, Celine. Celine, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. At samahan mo akong ipanalangin ang kaluluwa ni Samantha upang siya'y luwalhating makarating sa kanyang paroroonan. Kasabay ng panalangin sa kanyang naiwang pamilya. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Mga tagapakinig, maaari po bang i-subscribe, mag-comment, at i-share ang ating YouTube channel. Marami pong salamat. Bye-bye.